Sinyalis na po ito na makakauwi po talaga si Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa. Makakauwi po talaga siya. Isa na po itong sinyalis. Yung pagsasalita ng hapon o pananawagan, sinyalis na po talaga yan na makakauwi siya. Ang pangalan po ng hapon na yun na nagsasalita sa UN, si Son Itzi Fujiki, na nawagan sa international community na isulong ang pagpapalaya kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa isang sesyon ng United Nations Human Rights Council. Nanawagan po siya na palayain na si Pangulong Rodrigo Duterte doon sa ICC at pinapaliwanag niya kung bakit siya papalayain. Pakinggan po natin yung mga sinasabi niya. Alam ko baka narinig nyo na po ito, napanood nyo na itong mga sinasabi niya, pero ulitin lang po natin dito. I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Rodrigo Roa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family, and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this Council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Narinig po natin, alam na alam po niya ang pangyayari sa bansa. Alam na alam po niya na majority po ng mga Filipino people ay mahal po si Pangulong Rodrigo Duterte. At nakikita niya, matanda na, tapos nag-request ng interim release Pangulong Rodrigo Duterte o yung kampo niya, pero dinideny 3 beses. Tapos sinabi nga niya na kinuha lang, walang due process si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nanawagan siya na palayain na po si Pangulong Rodrigo Duterte. Then nakikita niya matanda na po talaga. Matanda na at walang due process daw yung ginawa nila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nanawagan siya, mismong UN po yan. Doon sa UN po siya, UN Council siya nanawagan. Ganon kalupit o ganon kasikat po talaga si Pangulong Rodrigo Duterte. Marami pong nagmamahal sa kanya, hindi lang po mga Pilipino, pati taga-ibang lahi, ibang bansa ay nagmamahal sa kanya at nakikita kung ano po talaga ang totoong nangyayari. Biruin mo, alam na alam niya na majority po talaga ng mga Pilipino ay mahal si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa bagay, nakikita yan sa survey noon, yung trust rating ni Pangulong Rodrigo Duterte. Aalis na lang sa Malacanang, ang trust rating niya is 80 plus yata yun, o 92 ba yun? Basta ganun kalakas o ganun kataas yung trust rating kay Pangulong Rodrigo Duterte. Yung approval rating niya, sobra po talaga. Siya lang yung tanging presidente na ganun kataas yung ratings. Siya lang po talaga hanggang sa pagbaba. Grabe po. Itong sinasabi ko sa inyo, sinyalis na po talaga ito na makakalaya po siya. Dahil dito makikita po natin na may taga-ibang bansa po talagang nagmamasid o talagang tutulong sa kanya sa kanyang kaso na yan at sa yung ginagawa sa kanya. May tutulong po talaga dyan sa kanya. At isa na nga ito, isa na to isang Hapones na researcher, isa na po ito na makakatulong kay Pangulong Rodrigo Duterte. Biruin mo, sa UN yan siya nagsasalita. Ang daming mga matataas na mga opisyal dyan sa iba't ibang bansa
nakikinig doon sa sinasabi niya. Nakikinig. Nalaman ngayon ng buong nandoon na talagang mahal ng taong bayan si Pangulong Rodrigo Duterte. At doon niya nakikita, at doon niya sinasabi pala na wala po talagang due process yung paghuli kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi nga dinala sa di ba, sa Korte ng Pilipinas, kinuha na lang siya kaagad, diniretso doon sa dahig. Ito, sinyalis na ito. Isa na po itong sinyalis talaga. Ito na po, didinggin na po ng Panginoon yan yung mga panalangin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Duterte na makakalaya po ang dating Pangulo na matanda na, may sakit pa, mahina na, pero nasa piitan. Makakalaya po yan. Makakalaya. May tutulong po talaga dyan. May tutulong. Ito sign na ito eh. Sinyalis na ito na talagang may tutulong kay Pangulong Rodrigo Duterte. So baga, may sumabaybay sa mga pangyayari. May sumabaybay po talaga sa mga nangyayari ngayon. Sinubaybayan nila kung ano ang mangyayari dyan. Pero mayroon po talagang lalabas yan at tutulong kay Pangulong Rodrigo Duterte. At isa na nga yan. Isa na nga yung isang hapon na yan. Di ba? Isa na yan na may nagsasalita na taga-ibang bansa na gustong palayain ang ating dating Pangulo. Biruin mo yan Ibang lahi yan. Ibang lahi pero nanawagan na palayain si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil majority ng mga Pilipino ay mahal si Tatay Digong at hindi nabigyan ng due process, di ba? Hindi nabigyan. Kaya nanawagan siya. Diyan natin makikita po talaga kung gaano kabuting tao si Pangulong Rodrigo Duterte. Maghanap ka kaya ng sinong opisyal ng gobyerno dito na taga-ibang bansa ang manawagan at sayuin pa. Ganon kalupit si Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakulong na pero hindi nawawala ang kasikatan at suporta ng tao. Pati taga-ibang bansa sumusuporta sa kanya. Sumusuporta po talaga dahil nakikita yan sa mga magagandang gawa niya. At napakabuting tao po talaga si Pangulong Rodrigo Duterte. Naging masama lang yan siya pag ikay ay masama. Pag gumawa ka ng masama sa kapwa mo, talagang sasamain ka ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil gusto niya maayos ang bansa natin. Ayaw niyang may gulo, ayaw na yung may agribyadong tao, ayaw niya may masaktan, pero may mga tao talagang liko ang pag-iisip. Pero dito, may pag-asa. May pag-asa tayong nakikita dito, mga kababayan. May pag-asa po talagang makakauwi si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na. Hindi lang yan siya ang nanawagan yan, marami yan. At sigurado akong may mga malalaking leader ng bansa dyan na tutulong kay Pangulong Rodrigo Duterte. At makakauwi po siyang buhay. Ligtas, makakauwi po. Sa ngalan sa taas, makakaligtas si Pangulong Rodrigo Duterte.